yan. Marami pang trabaho ang mas mahirap dyan. Mami naman kasi ang dami mong inuutos sa akin eh. Sige na, tapusin mo na yan. Pasok muna ako sa loob. Ano ba yan, pare? Naglilinis na nga ako dito, nagkalat ka pa. Tinamaan mo pa ako sa ulo. Uy, ang laking days ah. Uy, Pugi, tandaan ka sa paglalakad ha. Baka masipa ka ng kabayo. Alam niyo ba, ang thoroughbred horses ay ginagamit sa pangangarera. Kasi mabilis silang tumakbo at mga maliliksi din sila kumpara sa ibang kabayo. Delikado pala ang trabaho namin dito. Pwede ka pa ng kabayo, kagatin ng kabayo, tadya ka ng kabayo. Wala, maglinis ka na. Mami, dito na lang ako sa bahay maglilinis. Sana may ginto dito para yumaman kami ni Mami. Bilisan mo umilos! Ang bagal mo! Alam niyo ba, ang mga kabayo dati ay parang mga zebra. Mga wild pa sila dati. Ang ibig sabihin nun, hindi sila inaalagaan at hindi sila pinapaamo ng mga tao. Kasi, ang gusto lang sa kanila ng mga tao dati, yung kanilang balat at yung kanilang mga laman. Kanina ko pa nakikita yung mga kabayo dito. Ganito na kaya sila kalaki kahit noong unang panahon? Ito naman ang modernong thoroughbred at kung makikita niyo gaano kataas, meron siyang taas na halos 7 feet. Ito yung medyo ligalig dahil hindi siya sanay na nakapirmi rito. Tumakbo na kaagad. Pero alam niyo ba, 55 million years ago, ang size ng kabayo ay mga 10 inches lamang, halos ganito lamang kalaki. Ay, sa wakas, pahinga naman. Hoy, Gising! Bis ka papasok pa tayong kabayo. Tatakbo mamaya yun. Kuya, kabaw na naman. Tulog ka ng tulog. Bitin mo muna itong apron shot mo para bago tayo magsapatos ng kabayo. Saan po ba ito? Protection sa dita mo kasi iipitin mo pa ng kabayo. Di ba po kuya farrier kayo? Kami yung nangangalaga sa paa ng kabayo. Opo. Kasi pagka hindi mo inalagaan yung paa ng kabayo, pwede siyang mapilay. Alam mo meron itong pagsasapatos sa kabayo, napakadelikado nito. Bakit? Kasi pwede ka nitong masipa eh. Pwede ka niyang daganan. Kasi pag nasipa ka ng kabayo, lalo na pag mayroong sapatos na ganito. Opo. Pag tinamaan ka niyan, pwede kang mabalian. O kaya, kung tatamaan ka sa bandang ulo, pwede mo ikamatay. Kuya, ano to kuya? Espada? Pwede ba to kuya sa kuko ko, kuya? Guys, alam nyo ba, gawa din sa kehatan ng kuko ng mga kabayo? Parang kuko din natin mga tao. O, diba? Order in the court. Ron, ito yung gamit. Ikaw naman magsapatos ng kabayo. Naku, paano ba gumawa ng sapatos ng kabayo? Lalagyan na natin ng pako itong kabayo. Medyo nakakangawin ang posisyon ng isang farrier. Biro mo, ilang minuto ka nakaganito, piki. At para ka nakasquat, nakakangalay. Hindi naman. At dapat kilala mo ang kabayo dahil pag di mo kilala ang kabayo, pag kumalma ito, pwede ka masaktan. Ngayon, bibitawan na natin. Ako ang bagong pandak! Ay, pantay pala! Oh, kuya, natapos ko na po. Kabit niyo na. Sige, kabit na natin. Ayan, kuya. Di pala madali yung ginagawa niyo, no? Bukod sa mahirap, delikado pa. Kasi, kapag minsan ka masipag, siguradong patay ka, kuya. Pero kuya, saludo ako sa'yo. Hindi pa tapos ang trabaho mo. Lilinisin mo muna to.
Yung mga pinagtabasan natin ng kuko ng kabayo. Yan. Makuha ka lang magkukuha